magtiwala at manampalataya sa dakilang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Kaya ayan mga kapatid.
Morning po. Magandang umaga po sa ating lahat and I hope that we are doing okay. Mabuti po ang Panginoon despite of the things. No? Welcome po sa mga nagbabalik na kapatiran po natin. Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid? It's nice to see you again. Welcome po ulit sa ating church. I hope that you missed us, you missed the Lord's presence, and we missed you as well. Now, we are still in the series of Unshakable. Ngayon pong buwan po ng November. And last week po ay napag-aralan ho natin, napag-usapan po natin ay, kung naalala nyo pa, ano nga yung title natin last week? At kung hindi man, no? Parang si Ray Valera, at kung hindi man dumating. Yan, nalalaman kung anong taon na ho tayo. Ano? But anyway, we are still, last week po ay i-recap ko lamang po na pag-usapan ho natin yung buhay po ng tatlong magkakaibigan na kung saan ay hindi po sila umayon sa pag-worship sa isang imahe na ginawa po ni King Nebuchadnezzar. And because of that, no, ang sabi nila, at kung hindi man kami i-save ng aming Diyos, hindi pa rin kami mag-worship sa inyo. And that speaks about the unshakable faith that they have, that even though they die in that fiery furnace of fire, kahit na sila po ipatapon doon sa pugon na naglalagablab 7 times na pinainit, hindi pa rin po sila bibigay. Why? Because they have unshakable faith sa ating Panginoong Hesukristo. Sino ho ang gusto ng unshakable faith? Amen. Praise God. And para ho tayo po ay maging unshakable, it involves, of course, our faith sa ating Panginoon. Yung ating faith sa Kanya, yung ating decisions, yung ating pagpili na tayo po ay talagang mananahan sa Diyos o hindi. Okay? So ngayon pong umagang ito ay babasahin po natin ang Salmo or Awit chapter 16 verse 8 to 19. Okay? Kung tayo po ay nariyan, bakit parang baliktad yung aking slides? Okay? So basahin ko po muna sa inyo. Nababasa niyo po ba? Okay? Mga Awit chapter 16 verse 8 to 9. Alam kong kasama ko siya sa tuwing hindi ako matitinag, pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Ulitin ko po, Awit chapter 16 verse 8 to 9. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y magdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Yan po ang Awit chapter 16 verse 8 to 9. And please be reminded na habang tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, habang tayo po ay nasa presence ng God, hanggat tayo lumalakad according to His will, ay hindi po tayo basta-basta matitinag. Hindi po tayo rurupok, ika nga. No? Hashtag marupok. Hindi ho tayo basta-basta bibigay or babagsak maski anuman po ang bayo na kakaharapin po natin. Amen po ba? So let's I invite everyone to please bow down your head and let's pray unto the Lord. Lord, we do thank you. We bless your name. We honor you. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, na pinagkaloob niyo po sa amin, O Diyos. Alam ko po, Lord, na kami po ay punta dito, Lord, to seek your face at makilala po namin kayo ng mas malalim pa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil kayo pong nagbibigay ng lakas sa amin. Salamat, Lord, sa aming verse na binasa na sa tuwing kayo po ay kasama po namin, tuwing kayo po ay kapiling po namin, ay hindi po kami basta-basta matitinag. Kaya Panginoon, kami po ay nagdiriwang, ang puso po namin, Lord God, ay sobrang nagagalak.
at kayo po ang Diyos nang hindi po nangiiwan sa amin. Ngayong umagang pong ito, panalangin po namin ang kaunawaan na nanggagaling sa inyo at sa aking Panginoon na tagapagsalita ay kaalaman din, wisdom and understanding as well as knowledge, Lord God, as I share your word this morning. Maraming salamat po muli, Panginoon. Dinadakila po namin kayo sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Okay? So, ang tanong ko po sa atin, mga kapatid, ay alam po ba natin or naaalala po ba natin kung paano po nabubuo ang lupain? Sa mga estudyante dyan, naaalala nyo pa ba kung papaano nagkakaroon ng islands? Paano na birth ang Pilipinas? No, paano nag-birth ang mga islands sa maraming bansa? No? Paano naging pulo? Di ba dati, ano lang tayo? Sabi sa Word of God, tayo ay water. Even in science, napag-usapan po, napag-alaman din po na ang earth po ay nababalot or napapalibutan po ng tubig. Now, in science po, even now, pag ito po ay ni-research nyo po sa YouTube or sa videos sa internet, makikita po natin na ang mga pulo or island po ay nabubuo sa pamamagitan po ng bulkan na sumasabog or pumuputok sa ilalim po ng lupa. Okay? So because of that, no, dahil ito po ay bulkan na pumuputok sa ilalim, yung lava po nito, since ito po ay nasa ilalim po ng dagat, ito po ay biglang nagiging solid hanggang sa sobrang dami pong lumalabas, ito po ay nagiging lupain at lumalaki po ang lupain na ito. So here in the Philippines, alam naman po natin na tayo po ay composed of thousands of islands, no? And there are 3 major islands, which is Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, in Japan, ang alam niyo po ba hanggang ngayon po ang Japan po ay still sila po ay nagkakaroon po ng pag-birth, bunga po or kakapanganak po ng kanilang lupain. Kaya ang Japan po ngayon, although kilala po natin sila na lagi pong niyayanig po ng earthquakes, alam niyo po ba yon? Ang Japan po ay palaging niyayanig ng earthquakes, pero in reality po, sa kanilang seaboard ay dumadagdag po, lumalaki po ang kanilang sakop na lupain because of that earthquakes. Okay? So, ang land po, no? Ang land po ay birth through shakenings, no, earthquakes. And sa atin po dito sa lupa, pag nakaranas tayo ng earthquake, medyo syempre, nag-aalangan tayo, nag-aalala tayo. Pero in reality po, islands or lupain ay birth through shakenings. Okay? So, hindi po lahat ng shakenings, mga kapatid, ay negative. Kasi may mga shakenings po na ginagamit ang Panginoon sa buhay natin para tayo ay mapabuti. Tama ho ba o mali? Meron hong mga shakenings, may mga pagsubok tayo sa buhay natin na ang purpose ng Panginoon ay hindi para i-down tayo, kung hindi tayo po ay iangat niya at matuto sa buhay at tumibay po ang ating pananampalataya sa Kanya. Shakenings are not only used in negative ways. No? Kapag tayo po ay nagluluto, sino ho dito yung nagluluto? Yan, magluluto kayo and meron kayong kailangan na isala na flour. Ano ba yung Tagalog ng flour? Harina. Ano ho ang gagawin ho natin? Ilalagay natin sa salaan. Tapos ano ho ang gagawin nyo? I-shake po natin. Bakit? Para maging
pino or minsan para maalis yung mga unwanted things, di ba? Kailangan ho natin salayin. And we're doing that if sinishake po natin. Ganun din po sa ating buhay na sometimes the Lord allows shakenings in our lives to purify our lives. Para maalis yung mga bagay na hindi po kanais-tais sa ating mga buhay. Amen po ba yun? Do you recognize that? No? It's somehow blessing in disguise. No? And not only that, maski ho sa ating physical na pangangatawan, yung mga nag-zumba, dito, yung mga yung laging nag-exercise, para maalis, matibag yung ating mga taba sa tiyan. Ang gagawin, shake, shake, shake. Di ba? Kumbaga mag-exercise po tayo. So, you see, shakening is not always in a negative way na makikita po natin. Okay? So, this is also true. Sabi ko nga po sa inyo kanina na minsan inaalaw po ng Panginoon yung mga pagsubok na to para tayo po ay lalong tumibay. Lalo po tayong maging victorious follower of Christ. At ang dalangin ko po ngayong umagang ito, this morning, ay dumating po yung panahon, ng pagkakataon na although meron pong pagyanig, meron pong gustong mag-break sa atin, sa buhay po natin, ay hindi po tayo basta bibigay. Hindi po tayo basta-basta tutumba. Hindi po tayo basta-basta susuko sa anumang pagsubok ng buhay na ito. Tayo po ay makakatayo sa grasya po ng ating Panginoon. Amen po ba? Now, in order to do that, no, kailangan ho muna na magsimula po ito unang-una sa ating mga sarili. 'Di ba? Because kahit na matibay si Brother Amil, no, kung ako sa sarili ko ay hindi ako 100% na i-pursue na pagtibayin ko yung sarili ko, hindi ako masyadong maapektuhan doon. Ang ibig ko po sabihin, still, the unbreakable mindset should start in us. Siyempre, yung mga tao pong katulad, for example, ni Kuya Amil, matibay siya. Pwede ko po siyang kuhanan ng inspirasyon, pwede ko siyang kuhanan ng encouragement. But in reality, babalik pa rin po sa akin yung pagiging unshakable. At of course, huhugot po ako sa ating Panginoon. So the title or pag-usapan po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong unshakable attitude. Pakisabi po, unshakable attitude. Ayan. So bakit po attitude? Kasi lahat po tayo ay merong attitude. No? May attitude po tayo lahat. And sometimes the Lord is, shakening our attitude para ma-purify po at tayo ay magkaroon ng character na naaayon sa Kanya. So we want to be wise in handling trials and tests and shakenings in our lives. Gusto po natin na maging matalino pag dumadating itong mga ito sa atin. Although napakahirap po na dumaan sa pagsubok, and I think almost everyone does not like to go through it. Sino ho dito gusto ng exam? Ayaw di ba? Minsan, may exam, may quiz. No? Pagsubok pa kaya ng buhay. And yet, sometimes, talagang kailangan po natin pagdaanan ito para tayo po ay maging mananagumpay. Because in reality po ay meron po talaga tayong pagdadaanan. But we have to be wise in handling this by God's grace. Sa biyaya po ng ating Panginoon. Sino po dito ang may pinagdadaanan? Sa school, sa trabaho, sa financial, sa social, sa economical, kung ano man yung pinagdadaanan natin, relational, marami po tayong pagdadaanan. But, by the grace of God, ito po ay pagtatagumpayan natin. And, isa ho dito ang makokontrol ho natin yung ating mga attitude. The way we respond. The way we tackle. Kapag dumating yung problema, minsan hindi natin kontrolado, pero ang kontrolado natin is the way we react. The way we respond doon. Okay? So as much as possible po,
we want to grasp the lesson or makuha ho natin yung lesson na kahit na itong pagsubok na ito ay dumaan, sa susunod na pagkakataon, ito po ay magiging easy na sa atin or magiging madali na sa atin. Why? Because pinagdaanan po natin ito. Amen po ba? So pag may pagsubok tayo na pinagdadaanan, we have trials, ang mental po natin, ang pag-iisip po natin, Lord, ano po ang aking matututunan sa sitwasyon kong ito? Amen po ba yan? Pag meron tayong pinagdadaanan, mas isang aspeto yan, Lord, ano po ba ang pwede kong matutunan sa sitwasyon kong ito? Whether good time or in the bad times. Okay? Alam niyo po, 10 years ago, tinamaan po tayo ng tinatawag pong Typhoon Haiyan or si Yolanda. Kung naalala niyo po, ito po ay dumaan po sa southern part ng Luzon, southern part ng Philippines, and marami po ang napirwisyo, marami po ang namatay. And truly enough, bago ho yun dumaan sa Pilipinas or bago ho yun maglandfall or tumama sa Pilipinas, ay meron na pong warnings. Meron paparating na typhoon. Napakalakas nito. Magsilisan na kayo, yung mga ayusin na ninyo. So, ang tanong ko po is yung mga tao, how did they respond? Paano po nag-response yung mga tao? Did they, nag-prepare ba sila? Alam na nga nila na tatama yung napakalakas na typhoon na ito. And sadly, after that typhoon Yolanda, iniwan po ang Pilipinas na meron pong death na 6,300 death. Napakaraming tao po. No? So, I believe that yung pagsubok na yon na dumaan sa mga Pilipino, ay nagkaroon po tayo ng lesson na the next time na merong sasabihin ang pag-asa na itong bagyong to ay may darating ulit tayo na napakalakas, I think hindi na po sila magdadalawang isip mag-prepare. You see? Because they learned something. And sabi ko nga po kahapon, sabi ni Pastor Apple kahapon, nung kami po ay nag-share sa mga kabataan ng Love, Courtship, and Marriage Seminar, sabi niya doon, experience is the best teacher. Tama po ba? Minsan, para matuto tayo, kailangan natin ma-experience ang isang bagay. And ang reality po noon, hindi lahat ng experience ay maganda. Minsan, mahirap na pagdaanan mo, tsaka ka palang kikilos. You see? And talagang tuturuan po tayo ng experience na to, not to do it again and again. So the next time na may warning na gano'n sa mga tao, I don't think na magiging petiks sila or talagang ano yung mga kailangan po nating gawin. And we want to learn from the experiences that we have. Okay? So, ngayon po ay pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang buhay po natin because kung ang gusto po natin maging unshakable tayo, then we have to learn. Because may mga bagay ho sa buhay po natin na hindi na po natin pwedeng balikan. No? May mga bagay sa buhay natin na hindi na natin pwedeng i-rewind. No? Tulad ho ng mga pag-aaral, yan. Pag tayo hindi natin pinagbuti, hindi na natin pwedeng balikan. Pag tayo ay pumasok sa isang relationship, sa pag-aasawa, at hindi tayo handa, alam mo yun, hindi mo na pwedeng balikan. No, may mga bagay ho sa buhay natin na we are not able to rewind. Kahit na po pwede po natin gawa ng paraan, pero hindi na po natin ito pwedeng ibalik. See? Sabi ko nga po, kung tayo po'y nagluluto at medyo napaalat yung ating niluluto, pwede mong gawa ng paraan. But in reality, hindi mo na pwedeng ibalik. Gawan mo na lang ng paraan, hindi mo na pwedeng ibalik. But ang pinakamahalaga po dito is that we learn na matuto tayo. Next time, ito lang pala yung dapat kong ilagay. Okay? Sa buhay po natin, mga kapatid, katulad din po noon, hindi po natin pwedeng ibalik.
But we have God para tayo po ay i-restore niya at ayusin po ng ating Panginoon. Now, kung ang past po natin ay hindi maganda, aayusin po tayo ng Panginoon. Amen po ba? May mga bagay sa buhay natin na hindi maganda eh. But it is the Lord who will fix it as long as we have Jesus in our lives. Hindi po tayo parang video na kapag lumagpas na, minsan ibabalik mo, ibabalik mo sa una and i-replay mo at okay ulit. Ang buhay po natin hindi po ganon. Now, gusto ko pong ipakita sa inyo isang quote. Ang sabi po dito sa quote na ito, "The things that we experience today is the fruit of our labor yesterday." Yung mga bagay po na-experience po natin ay dahilan po ito ng pagpapagal po natin from the past. Tama po ba? Ako po, lagi ko po tinitignan si Pastor Alfred. Napakagaling po niyang IT. No? Si Pastor Alfred, pag siya po ay tinanong mo patungkol sa computer, napaka-skillful niya. And siya po ay may trabaho ngayon. And maganda po yung kanyang trabaho. So, bakit niya po tinatamasa ito? Why? Because he planted. Nagtanim po siya from the past. And kung ano yung nakakanasan niya ngayon, it was because from his past. And hindi po natatapos doon. And our actions today will result to what we will reap tomorrow. So kung hindi maganda yung ating nakalipas, simulan na po natin magtanim ng maayos para someday we will reap what we will sow. No? And isa pong aspeto dito mga kapatid ay yung tinatawag po nating kahalagahan po ng oras sa atin. Kahalagahan po ng oras para ma-build po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, ngayon po ay mayroon po tayong 3 pag-aaralan na points na kung saan ano po ba yung dahilan or ano po ba yung mga pwedeng maging dahilan para maging shakeable. Yan, shakeable ang isang taong mananampalataya, isang tao. Ano ba yung mga kadalasan, yung top 3 na according sa studies, top 3 reason kung bakit daw po mabilis bumigay ang isang tao. Sino dito yung mabilis na ma-discourage? Huwag nyo na pong itaas yung inyong kamay. Sino dito yung konting kibot lang, parang downcast na? No? We want our faith to be inclined with Jesus. Kasi po, babasahin ulit natin yung ating verse, yung verse kanina. Yan, mga awit 16:8-9. Alam kong kasama ko siya sa tuwing sa tuwing na hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. So that is the key. Yung susi para hindi po tayo basta-basta matinag ay ang pamamalagi sa presensya ng Panginoon. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. So we have to, invite Jesus in our lives. Gusto po natin ang Panginoong Hesus na pumalagi sa atin. Now, ito po yung top 3 na according po sa aking pag-aaral na kung bakit daw po mabilis or reason kung bakit mabilis matibag ang isang mananampalataya. Now, number 1 po dito is that we should worry less. Now, worry less. Pakisabi po, worry less. Yan. Kasi po ang pag-worry ay isa pong natural sa atin. Sino dito ang hindi nag-worry? Pag dumating na yung bill, andyan na, nandiyan naman yung bill. Pag dumating yung mga suliranin, we worry. Pag nakakarinig tayo ng mga balita, nagwo-worry tayo. Ako po, nagwo-worry po ako sa mga church members po natin na hindi nawawala. Nagwo-worry po ako sa mga church members po natin na, hindi ko mahanap, hindi ko makita. Bilang pastor, you have the burden. And of course, yung mga kapatiran po natin na dumadanas din sa problema nila,
Kung tayo po ay isang body, sakit ng kalingkingan, ay sakit ng buong katawan. No? Kaya, alam niyo yun, for the past few days, talagang sabi ko, Lord, kailangan ko talagang mamalagi sa presensya niyo. Kung hindi, lalamunin ako ng pag-worry. But praise God that we are reminded that we should worry less. Huwag po tayo masyadong mag-worry. You know, people start to worry probably early in the morning, yung mga walang Panginoon sa kanilang buhay, pagkagising pa lang, problema na agad, nag-worry na agad. Yung iba hindi na natutulog, no, kaka-worry. Sino dito ang nakaka-experience nito? No? Meron ba? Yung nagwo-worry ka? Well, ang Panginoon po ay gusto po tayong i-redeem doon sa pagwo-worry. And now we don't have to worry, but of course may mga concern, pero pagtitiwalaan po natin ang ating Panginoon. No? Gusto po ba natin na magkaroon tayo ng worry-free life? Hindi po tayo nagwo-worry. Then we have to trust our Lord Jesus. No? Gusto po natin na pagtiwalaan ang ating Diyos na hindi po nangiiwan. Ang Diyos na hindi tayo pinababayaan. Yung inawit ho natin kanina, no? Sobrang ganda nung inawit natin. Napaluha talaga ako doon. Na-appreciate ko yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ano sabi doon sa kanta, inawit natin? Yung niyakap mo, ako, sa aking karumihan. Grabe yun, ano? Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Doon pa lang parang, oo nga naman, no? So, I believe that Jesus wants to free us from our worries or yung mga isipin po natin. Pastor, maiiwasan ba yon na hindi mag-worry? Hindi po maiiwasan. Papasok yung worry, but ika-counter po yun ng pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ano po yung wino-worry natin? May worry kami sa mga anak namin. Pag pumapasok sa school, hindi namin alam kung sino yung mga nakakasama nila, ano yung mga impluensya. No? Mamaya may ginagawa na lang yung mga anak namin, saan mo nakuha yan, saan mo natutunan yan. Hindi namin tinuro sa iyan. You see, meron ganong kaisipan sa amin na mga magulang. No? And the key is, yung binasa ho nating verse kanina, tayo po ay manaig sa ating Panginoon so that our attitudes towards this worry will not be shaken. Ipagkatiwala po natin sa Diyos yung ating mga alalahanin. No? Ang pagtitiwala po sa Diyos ay hindi hanggang isip lang. Minsan, kadalasan, pati yung action po natin ay kinakailangan may pagtitiwala din sa ating Panginoon. No? Lord, I trust you pero Lord, ito yung secondary ko Tinext ko na si Mare, baka naman. 'Di ba? Ito Lord, I trust you, pinagtitiwalaan kita Panginoon, pero pinost ko na Lord yung items ko na pangbenta ko para kung sakali man na hindi ka mag-respond, at least nabenta ko na at may panggastos ako. Ganun ba yung pagtitiwala? We have to trust the Lord. Pero kung sinabi ng Panginoon, anak, ibenta mo yan, sige, then that's the time we have to move our faith. No? Pagtitiwalaan natin ang Panginoon sa ating mga alalahanin. Alam niyo po, worrying too much, masyadong pagwo-worry may cause complication sa ating spiritual, emotional, at even sa ating physical na pangangatawan. No? Pag tayo'y nagwo-worry, hindi tayo makapag-isip ng tama. Tama po ba? Hindi tayo makafocus sa trabaho, hindi tayo makatulog. So, pag wala kang tulog, syempre, hindi ka makapafunction ng maayos. So, worry is something that we should deal para tayo po ay hindi basta-basta natitinag so that we will have unshakable life, unshakable attitude. So, ano pong gagawin po natin? Pag tayo po ay nagwo-worry, we have to trust God and lay it down in the feet of Jesus. At the feet of Jesus. Ilatag po natin, manalangin po tayo na, Lord, ito po yung aking pinagdadaanan ngayon. Please, help me, Lord. Lord, please, help me. Wala naman na ho tayong ibang matatakbuhan kung hindi ang ating Panginoon. Now, minsan ho kasi, kumukuha po tayo ng mga responsibilidad
natin na hindi naman pala ibinibigay ng Panginoon sa atin. That's why, instead na wino-worry natin yung bagay na yun or nakaka-move on tayo, meron tayo tuloy iniisip-isip or alalahanin na pumapasok sa ating isipin. Sinabi nga ng Panginoon, hindi mo na dapat yan iniisip, ako ang bahala dyan. Okay, so because if we cannot handle the situation, pag hindi natin pala kayang solusyonan ang isang bagay, then the question is, why are we trying to handle things na hindi po natin makontrol? Nung pumutok po ang war sa Ukraine and Russia, nag-worry ho ako ng todo. Sabi ko kung pwede lang mag-imbak na tayo Paul ng gas. Baka magmahal yung gas. Kaya lang, mauubos din. Tinext ko po si Pastor Rene, Pastor Rene, pwede ho ba akong magtanim sa likod ng church para kung sakaling magkaroon ng gera or umabot dito or maapektuhan tayo, at least meron pong kakainin yung mga church members na gustong, kahit mga kamote lang, alam niyo yun, ganong pag-isip, sobrang pag-worry ko. No? And sometimes, hindi na ho maging maganda yung effect po nun sa akin. To the point na, anxiety na siya. No? Parang ang dami ko na masyadong inisip-isip. And yet, I realized that there are things in life that I cannot control. Hindi ko makokontrol. Ano mangyayari sa akin pag nag-worry ako, may war sa ngayon? Yes, I can pray about it, pero in reality, yun po yung the best na aking magagawa sa ngayon. No? I cannot stop. Hindi ako pwedeng pumunta doon sa Israel tsaka sa Hamas. Hindi Wala kang magagawa kung hindi pagkatiwala mo rin sa ating Panginoon. I think I've shared this. My favorite example of this is that sabi daw po ni God doon sa isang lalaki, ito anak, dalin mo to doon sa bundok. No? Itong batong ito, itong bagahe na to. So, ito naman si Bogart, pangalanan natin si Bogart. Ito si Bogart, so dinala niya. Okay, so dala niya yung bag, tapos may bato doon. And then dun sa journey niya, paakyat ng bundok, nakita niya yung mga kaibigan niya, kabaro niya. Baro, kamusta? Saan kayo papunta? Dun sa sa bundok. Sabi niya, akin na yan, sabay ko na sa akin. Sa kagustuhan niya makatulong, no? And to the point, saan ka pupunta? Pare, lagi akin na yan. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung kanyang bagahe, bumigat ng bumigat yung kanyang dalahin. And then pagdating niya sa tuktok ng burol, sa hill, sabi niya, God, ang hirap naman ng pinapagawa niyo sa akin. Ang hirap naman ng buhay na ito. No? Saan sabi ni God, anak, di ba ang sabi ko sa iyo, dalin mo lang yung bag na yan at saka yung itong bato na to. Bakit mo binitbit pati yung mga bitbitin at daladala ng mga kaibigan mo? See, what's the lesson of the story? The lesson of the story is that sometimes pinoproblema natin yung problema ng ibang tao. Di ba? Kaya minsan pag nag-uusap kami ni Apple, problema ng ibang tao, sabi ko, wag na natin pag-usapan kasi dumadaglag lang sa isipin natin. No? Issue ng ibang tao, kunyari, yung jeepney driver biglang nag-stop. Alam mo yun, parang siguro pag-uusapan namin, pero sabi ko, let go natin kasi dumadagdag sa isipin po natin. Meron po ba tayong mga ganong moments? No, masyadong pinoproblema natin or wino-worry natin yung problema ng ibang tao. Pastor, di ba sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, carry one another's burden. Tama po yun? Sabi po ng salita ng Panginoon yun. But in verse 5, sabi po doon, each one should carry his own load. You see, meron pa rin po tayong kanya-kanyang buhay sa ating Panginoon. And kung hindi po ito binibigay ng Panginoon sa atin para problemahin, then wag ho nating poproblemahin. Kasi dadagdag po talaga yan sa ating isipin. Okay? So, I have first, bago ho tayo bigyan ng task ng Panginoon na problemahin yung problema ng ibang tao, kailangan ayusin muna natin yung problema muna natin sa sarili natin. See? So we have to, bago natin i-worry, mag-worry tayo sa ibang mga bagay, yung worry muna natin yung ating mga solusyonan.
Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at gayon makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Hello? Bago ka tumulong, bago mo ibuhos lahat para sa kapwa mo, make sure na ikaw ay puno din. Para hindi ka nagwo-worry. No? Kasi minsan, nakita ko yun sa isang post, no? Natulungan niyang mag-build yung mga kaibigan niya, pero siya walang na-build. So, alam niyo po yun, masarap pong tumulong kapag alam mo rin na ang pamilya mo rin ay may maayos na makakain. Di ba? Bibigyan mo yung ibang tao ng ganito, pero yung anak mo walang makain, di ba? So, we have lessons in that. Alam niyo po, there was this 40-year-old woman na siya po ay nag-worry because of her diabetes. Mayroon po siyang sakit dahil sabi sa kanya na ikaw ay mamamatay through diabetes, sa complication ng diabetes. And alam niyo po, nag-worry po siya ng nag-worry until dumating yung time, mga kapatid, na siya po ay namatay 70 years old. Pero hindi po siya namatay sa diabetes, but she died because of old age. No? So, what happened? She spent 30 years worrying na mamamatay. Sabi, mamamatay daw ako sa diabetes. Pero in reality, namatay po siya because of old age at the age of 70. No? Why do people worry? Because it is yet but natural sa atin na mag-worry. But dahil nga po may mga isipin, but we want to trust the Lord. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon sa ating mga isipin. Sino po ang may worry dito? Woo! Taas kamay. Wala? Lord, oh. Pero pagkatiwala po natin sa Panginoon yan. No? Of course, we have to do our part. Hindi naman pwedeng si Lord lang. Gawin po natin yung part natin and then let our faith do the action. Matthew chapter 11, verse 28 to 30, then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest." Pumunta kayo sa akin, kayong nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Verse 29, "Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden that I give you is light." Magaan ang ibibigay ko sa inyo. Ipapalit tayo. Kung nabibigatan ka na, kung worry ka na, akin na yan, anak. Palit tayo. Ako nang bahala dyan. Okay? So number 1 po na attitude, para tayo po ay maging matatag, worry less. Pakisabi po, worry less. Yan. Number 2 attitude na kailangan po nating i-deal is that don't make decisions ASAP. Okay? Don't make decisions ASAP. Okay? So ano ho yung ASAP? As soon as possible. Okay? So minsan ho, may mga pagkakataon, pag meron ho tayong narinig na kailangan pag-desisyon, ginagawa natin desisyon kaagad at hindi na natin ipinag-pray. But this might taught us, one of the best lessons na kailangan ho natin ipag-pray yung mga bagay-bagay na kailangan natin pagdesisyonan. Amen po ba doon? Huwag tayong basta-basta magdesisyon ng mabilis nga, pero at the end of the day, hindi naman pala magpo-push through. Okay? So, kami ho ni Apple, we've been involved in a lot of businesses, pero nagdesisyon lang kami ng agad-agaran. So, marami kaming lessons na natutunan. Sabi na, sige, tayo ng karinderya, eatery. Kaya lang ho, yung eatery ho namin, nandun sa Binangonan. Ilang oras yung biyahe? 2 hours. Bago ka makarating dun sa karinderya namin. So, sabi ko, kung 5 a.m. magbubukas yung karinderya, dapat 3 a.m. umaalis ka na. 2 a.m.
Kasi mamamalengke ka pa. Di ba? So sabi ko, unwise decision. Nag-invest na po kami. Namili na po kami ng mga gamit. Ay siya. Ang layo. Unwise decision. ASAP. Kasi nag-decide po kami. Now, other term for this mabilisang decision is being impulsive. No, impulsive ka mag-decision. No, yung tipong pumunta ka sa supermarket tapos meron kang listahan. Okay, ito lang yung listahan ko. Pag nagbabayad ka, makita mo yung cart mo punong-puno. No? Kasi nga, nag-decide ka na kagad, ay, kailangan ko, meron tayong listahang sinusunod. Kaya nga po yun ang maganda kapag limited lang yung budget natin. Di ba? Pag pumasok ka sa supermarket, limited budget mo, paglabas mo, kung ano lang yung nasa listahan mo, yun lang. Pero pag pumasok ka sa supermarket, alam mo may extra, no, pupunuin natin yun. Uy, pwede pa to. Minsan, hindi mo na nga kino-compute. No? So, minsan talaga, wise po talaga na. At pag kayo daw po ay nagsusupermarket, kayo daw po ay mag-supermarket. Bago kayo mag-supermarket, kayo po ay kumain. Yan. Kasi pag gutom tayo, kung ano-ano yung makikita natin, dadamputin natin. Pag busog ka, ako na, proven ko po yun. Pag nag-grocery kami, dapat, kain muna tayo. Sige, kain mo. Para pagpunta mo doon, walang appeal. Sige, huwag na yan. Di ba? Okay. So, other term for this term po, as soon as possible, yung nag-decide ka agad-agad is being impulsive. Okay? O kaya, pag nagbabrowse ka, tapos biglang may 11/11 sale. Alam niyo yun, 11/11 sale, kahit na budgeted ka, biglang nag-pop up, add to cart, ship, no? COD, alam mo na kung ano nangyayari. Hindi mo pinag-iisipan. Now, this happened to us a lot of times. Maraming beses so ito nangyayari sa atin. But again, we are encouraged to pray muna bago po tayo mag-desisyon. Sobrang taas po ng pagtingin ko sa mga taong hindi ka agad-agad nagdedesisyon and they have to pray about it and to think about it. Meron ho kaming kaibigang pastor sa Bataan. Sobrang dun ako natuto. Kasi pag may sinasabi ako sa kanya, sabi niya, sige pare, pagpapray ka muna. No? Talagang yung firmness niya, kahit matagal okay lang, basta ang mahalaga sa kanya is that nakarinig siya or napag-isipan niya ng maayos. See? Ganun po kaganda kapag stable po yung ating attitude. Hindi po tayo basta-basta nayayanig. Nakwento ko na ho ba sa inyo na nag-invest ho kami sa isang pet aso? Yun eh, parang impulsive din ako noon. Kasi sabi ko parang ang sarap sa isip, sige, kahit kahit gabi at bumabagyo, sige, bibilin ko. Pag uwi ko sa bahay, yung golden retriever ko, Aspin pala na nabili ko. Why? First time ko po yun dati. No? So, ano nangyari? Nalungkot ako. Natangay ho yung aking 13,000 pesos. And it's very costly. Kasi nga po, ako ay as soon as possible. Nagpadala sa emosyon. Matutuwa si Zion dito, ganyan. Lumaki ho yung aso. Nakakagat ho si Zion. Magkano yung ginastos natin? 7,000 sa unang turok. No? At ilang beses pa siyang pinaturukan. Sa bahay, yung mga diary niya, pinagngangat-ngat. No? Yung kama, pinag-iihihan. Sabi ko, ano ba ito? Ayoko. Sabi ko, grabe yung aking naranasan because of my impulsive decision. So, that decision wasted really my time, effort, and money. Of course, minahal din namin yung aso, but eventually, kasi hindi na siya talaga healthy sa amin, ito po ay pina-adapt pa rin po namin. So I was shaken at nagising ako sa katotohanan. Let's read from James chapter 4:13-17. Sabi dito, look here, you who say, today or tomorrow, we are going to a certain town and we will stay there a year, we will do business there and make profit. Alam niyo yun, may plano na siya. How do you know what your life will be like tomorrow? Sabi ni James, your life is like morning fog. No? Pag may fog, nandyan, minsan wala. It's here a little while, then it's gone. Sa aming probinsya po,
No? Ngayon may fog, mamaya-maya after 1 minute, makita mo wala nang fog. Mamaya na naman, meron na naman. Alam niyo yun, ganun daw po ang buhay po natin. Now what you ought to say, dapat daw ang sinasabi natin, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. So, ang sinasabi po ni James, mga kapatid, is yung mga decision po natin, mga plano po natin, ay idulog po natin sa Panginoon if it is the Lord's will. Amen po ba? So if you have plans right now, kung anong course yung kukunin natin, anong business, anong gagawin natin, ilatag po muna natin sa ating Panginoon so that He can guide us through His Word. Now, there is a cure. No, may cure po doon sa palaging nagdidesisyon, pagiging impulsive. No? Ang cure po doon ay nandirito po sa ating verse. Sabi ho dito, if the Lord wants us to do, we will live and do is for that. Ang ibig sabihin sa ibang version po, if it is the Lord's will, yun po ang mangyari sa ating mga buhay. Okay lang po ang magplano, ha? Hindi ko po sinasabi na bawal magplano, pero let the Lord take control and guide us through our decisions. No? Verse 17, it is a sin not to, na dapat pala dinudulog natin sa Diyos, pero pag hindi natin idinulog, it is a sin because we are guided by our Lord Jesus. Proverbs chapter 14 verse 12, sabi ho dito, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. No? Minsan may mga plano tayo na akala natin ito na, but in reality, it leads to the death. Probably business or maybe life. No? Akala natin dito tayo, pero hindi pala tayo dyan tinatawag. Okay, so number 1 po na attitude na maganda na i-develop po natin. Number 1 po is worryless. Number 2 po ay do not make decisions as soon as possible or do not be impulsive sa mga decision po. Kayo mga mabilis mag-decision, madalas, ito po yung mga mabilis matumba, mabilis marupok. Pag minadali ang isang bagay, kadalasan po ito po ay yung quality po yung nagdi-degrade dito. And number 3, and the last that I would like to share to you, is yung attitude of being satisfied. No? Attitude of avoiding comparing to others. Avoid comparing to others, yung ating mga buhay. Because if we do this, no, kapag ginawa ho natin na mag-compare tayo sa iba, mabilis ho tayong ma-shake. Mabilis ho tayong maano yung isip po natin, ma-shake, magiging unstable. So at kung nakikinig po tayo sa mensaheng ito, I know that we understand because some way or another, na-experience po natin itong pagkukumpara sa ibang mga tao. When we compare ourselves to others, pag ikinumpara po natin yung sarili natin sa ibang tao, dalawa po yung pwedeng mangyari sa atin. No? When we compare ourselves, dalawa po yung pwedeng mangyari or tumubo sa atin. Number 1 na pwedeng tumubo sa atin is yung tinatawag po nating envy. Envy or inggit. Pangalawa ho na pwedeng tumubo sa atin pag nagkukumpara tayo, selos or jealousy. Now, let me just quickly explain ano ho yung pagkakaiba ng inggit at selos or jealousy. Number 1 po, envy is that by definition, sabi ho dito, envy is having the feeling of unhappiness, hindi ka masaya, irritable ka, kasi kapag merong magandang nangyayari sa kapwa mo. No? So, do we find, pag nakakita tayo ng kapatid natin na, or kaibigan natin, uy, may boyfriend na siya, uy, nag-asawa na siya. No? Ikaw ay magkakaroon ng envy sa iyong puso. No? Maiinggit ka.
No? And we don't want, that's why it is very important to have an attitude of satisfaction. Hindi tayo nagkukumpara sa iba. Did you know that Jesus was, itong character na ito ay, Jesus was crucified, no? Because of envy. Dahil itong mga Pariseo, yung mga religious leaders that they envy Jesus, no? Nainggit sila kay Jesus. Tignan ho natin, nung nagtanong si Pilate, sabi niya, would you like me to release to you, King of the Jews? Pilate asked, for he realized by now that the leading priest had arrested Jesus out of, ano daw po? Envy. Naiinggit sila, no? Kay Jesus, kasi maraming sumusunod sa kanya. Verse 11, but at this point, the leading priest stirred up the crowd to demand the release of Barabbas instead of Jesus. Kasi papakawalan. Sino ba papakawalan? Si Jesus o yung kriminal na si Barabbas? Sabi ng mga pare, sabihin niyo si Barabbas, we want Barabbas, we want. So, anong nangyari? Verse 12, Pilate asked them, then what should I do with this man you call the King of the Jews? They shouted back, crucify him. No? I-crucify niyo siya. So, ano po nangyari? Jesus was crucified and Barabbas was released. And ang motive po ng mga Pharisees ay because of envy. So sa atin pong mga buhay, iwasan po natin ang envy or mainggit sa kapwa po natin. Amen po ba doon? Uy, ang ganda ng ano. Kadalasan, normal po yan, papasok po sa isip natin yan. But we have to have an attitude of being unshaken, unshakable attitude na, Lord, kahit na ito lang meron ako, I believe na ito po yung nararapat para sa akin ngayon. Di ba? Kung meron tayong tricycle ngayon, praise God, may tricycle tayo, ito po yung nararapat sa atin ngayon. But kung gusto niyo mag-pray kayo sa Panginoon, but don't you ever compare yourselves to other. Kasi lalago yung inggit sa atin. Pangalawa, jealousy. Okay? Jealousy naman po, ito po yung ayaw mo na mauungusan ka. Gusto mo ikaw yung top. Gusto mo ikaw yung top bidder. Di ba? Pag sinabi ng magkano ka dito? Si Jojo, alam na yan. 250, 300. Ako, pataasan. Gusto mo ikaw yung number 1. Ikaw yung nasa taas. Tok-tok. See? So, jealousy, ayaw mo nang may kapantay. No? Gusto mo ikaw yung number 1, pinakamataas. And God has the right. Kasi sabi sa Bible, God is a jealous God. Pastor, akala ko sin ang pagiging jealous. No? Ang jealousy po is the right to become number 1. God has the right to be jealous kasi siya po ang dapat talagang pinakamataas. No? Anything na magiging gods, kaya nga sa commandment niya, you shall not worship other gods besides me. Kasi gusto niya, siya lang yung number 1. He has the right to be jealous. And sometimes, sa atin, in our natural life, no, kapag ikaw yung kunyari, leader ka, or ikaw ay nasa trabaho mo, or sa school, ikaw ay top notcher, tapos pag merong mga humahabol sa'yo, ano yung pakiramdam? Ano ba tayo? Parang ini-encourage ba natin sila? O medyo may konting, di ba? Para hindi mo ako maungusan. Now, that is the problem of jealousy. Kasi ayaw niyang mauungusan. You see, I've been hearing stories from some churches na yung pastor daw, ayaw daw na mauungusan siya, kaya ang ginagawa niya, binababa niya yung mga members, di ba? Narinig natin yung mga kwento na yun. And God doesn't want jealousy to be part of our lives. No? Ayaw niya na tayo ay magkakaroon ng ganito. Actually, in Exodus chapter 34:14, sinabi niya yan, you must worship no other gods, for the Lord whose very name is jealous, is God who is jealous about His relationship with you. Kaya ang Panginoon, gusto niya, siya lang yung number 1 po natin. Si Apple po, number 2 ko. By the way, alam niyo po ba yun? Si Apple ay number 2 ko lang. Kuya Ramil, si Tita ay po ba number 2 lang? Ayun ang number 2. Tata Scott, si Nanay Vicky, pang ilan? Napukang kulang yung daliri tayo. Okay, number 2. Kasi ang number 1 natin, si God.
No? Kapag number one si God, hindi tayo magkakamali. And praise God po. At meron po tayong Panginoon na lagi tayo nire-remind not to be jealous. I think I've already shown to you this picture. I've already shown you this picture. Ganito po yung itsura niyan. Okay, pag merong envy, nagagalit ka kasi mas meron. Sino may envy dito? Si nakadilaw, sa nakaasul? Nakadilaw. May envy siya, naiinggit siya eh. Di ba? Ang laki kasi nung pera niya, yung sa kanya, gapiranggot. Pero kapag hindi niya nakita to, feeling ko masaya siya kung anong meron siya. Di ba? Minsan nalulungkot lang tayo kapag may nakikita tayong mas. Ay, mas maganda siya. Ay, mas pogi yung boyfriend niya. Alam niyo yun, nagkukumpara kasi tayo, kaya nagkakaroon ng dumidegrade yung value po natin. Now, pagdating ho dito kay nakaasul naman, siya naman yung nakakaranas or siya yung possible makaranas ng jealousy. No? Yung parang ayaw niyang maungusan. Pwede siyang tubuan ng pride. No? Na mas meron ako sa'yo. Mas ako ngayon. Mas angat ako. Pati sa spiritual na buhay. Mas marami akong alam sa'yo. You see? Kaya po marami po ang graduate sa mga Bible school kapag hindi po na-tame ng maayos, masyadong maangas. May pride. Why? Because they thought that they knew everything. No? Kaya sa Bible school ho na pinag-aralan po namin ni Apple, hindi ho priority yung knowledge. Ang priority po nila is character and attitude. Kasi kahit Bible school kami, during that time, meron kang part na ikaw ang maglilinis nung classroom, ikaw ang maghuhugas ng lahat ng pinagkainan ng estudyante. Ilang estudyante yon? 50, 40 mahigit. Ikaw lahat, maghugasan mo lahat yon. Kasi dinedevelop sa amin yung character over doon sa knowledge. No? Kapag kasi meron ka, madalas magpa-pop up ka in pride. Tama, mali? Pag meron ka, pwede kang pasukan ng pride. Kapag naman wala ka at nagkumpara ka, pasukan ka ng inggit. Now, how do we, paano ho natin ito masusolusyonan? No? So, paano ho natin ito masusolusyonan? By the way, parehas po itong weakness itong attitude na to. Parehas po yung negative. Na dapat dun lang po tayo sa humble. Na magpaka-humble tayo. Pag meron tayo, maging humble lang po tayo. At no need to brag about it. At kung tayo naman po yung medyo wala, okay lang magtiwala sa Panginoon at huwag maghahangad ng kung ano-anong bagay na meron nyo. Okay lang po yung masaya ka. No? Masaya ka para sa kapwa mo na meron siya. Pero kapag nakakaramdam ka ng hatred, nakuha lang naman yan dahil siya eh. Sisirano pa lang. Ibang usapan na po yun, heart issue po yun. Paano ho natin masusolusyonan? How to overcome envy and jealousy? Number 1, avoid comparison. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Oh, don't worry. We wouldn't dare say that we are as wonderful as these other men who tell you how important they are, but they are only comparing themselves with each other, using themselves as the standard and measurement. How ignorant. So do not compare. Kasi po yung sinasabi po ni Paul, nagkukumparahan kasi kayo, kaya kayo nagkakaroon ng problema. Now, the most important thing in our life should be to glorify God, not to draw attention sa ating mga sarili. No? So, kung meron man tayong ilalatag, make sure na ang glory po ay sa Panginoon, hindi dahil sa ating sariling kagalingan. Okay, number 1 daw po, paano po masusolusyonan envy and jealousy? Avoid comparison. Number 2 po, think others better than yourselves. No? Isipin mo yung kapakanan ng iba. Mas maayos, better than yourself. Sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 3, don't be selfish, don't try to impress others.
Be humble, thinking of others as better than yourself. Okay? So napakahalagang attitude po nito para hindi po tayo ma-break basta-basta. Alam niyo po ba ang pinaka malalakas na mga tao ay yung mga taong humble? Ang mga taong mapagkumbaba. Pero yung mga taong mapagmataas, usually sila po yung binababa ng ating Panginoon. And you should think others better than yourself. Amen po ba doon? So, pag tinignan nyo, pag naglalakad kayo or sa pang-araw-araw po ninyo, kahit na mas mababa yung posisyon bilang isang Kristiyano sa trabaho, kahit na mas mababa yung posisyon ng katrabaho mo, you have to respect that person. That is an attitude of a Christian. Amen po ba doon? Maaasahan ko po ba kayo doon? Makikita po tayo ng Panginoon. Huwag na huwag po tayong magmamaliit ng mga tao. Amen? Amen. So, sa mga estudyante, kahit na medyo hindi makakatch up yung ka-group ninyo, huwag nyo naman tignan na, ay, ano lang to maliit lang yung nito, contribution nito sa amin. Kumbaga, ipakita nyo yun, you have to respect kasi yun ang ugaling Kristiyano. Okay? Number 3 po, have your own personal promises from God. No? Have your own personal promises from God. Okay? So, para po hindi po tayo nagkakaroon ng envy and jealousy, makinig ka kasi sa Diyos kung ano yung plano niya sa buhay mo. Hindi yung makikiplano ka. Kung ano yung plano ng Panginoon, ano plano mo? Ay, tinatawag ako maging pastor. Ay, oo, ganun din ako eh. Nakiki-jive, nakiki-ride on doon sa plano ng Diyos. But number 3, have your own personal promises from God. John chapter 21, verses 21 to 22, Peter asked Jesus, "What about him, Lord?" Jesus replied, "If I want him to remain alive until I return, what is it that to you? As for you, follow me." Ano ba pakialam mo dun sa buhay niya? No? Kung gusto ko, buhay pa siya pagbalik ko, okay lang yun. But ikaw, sundan mo ako. Mind your own business, ika nga. So, mind our own business sa ating Panginoon. So, ask the Lord for your own promises from Him and do not compare. Buti pa si brother, buti pa si sister. No? Nagda-drums na, alam yun. But we have to ask the Lord, Lord, ano po ba yung direction niyo po sa aking buhay? And last na tip na pwede po nating ibigay to overcome envy and jealousy is stop or minimize scrolling on social media. Very practical. Okay? Para hindi ho tayo ma-trigger. No? Para hindi po tayo matutong magkumpara. Stop browsing your social media if nakakaramdam kayo ng mga ganong pakiramdam. No? Pero kung hindi naman, okay lang, mag-browse kayo, walang problema doon. Pero kung nagdudulot ito, ma-assess nyo naman yung sarili nyo eh. Tama ba? Tama po ba? Ma-assess nyo naman, uy, sarap po, sugpo at saka pork chop. Tapos pagtingin mo doon sa table mo, tuyo. At saka pansit canton, at saka kung ano man yan. Pag nakakaranas ka ng, mapaprocess mo eh. Pero kung ang attitude, nakita mo yung sugpo, wow, sugpo! Parang seafood din naman to ha, tuyo! Wow! Masaya ka. Huwag masaya ka para sa kapwa mo, then praise God. Wala kang envy or jealousy. Pero kung ikaw ay nagbabrowse, tas medyo may nararamdaman kang hindi maganda, stop what you are doing and ask the Lord for repentance and satisfaction from Him. Amen po ba doon? Let's read again as I end our verse for today. Bago ko po basahin yan, I would like to end this message by really reminding us, mga kapatid, pinapaalala po sa atin na ito pong mga pagsubok na pagdadaanan po natin. Itong instability na meron po ang mundo ngayon ay pilit po tayong gagawing unstable. But we want to have a stable, unbreakable attitude para tayo po ay mabuhay sa mundong ito ng merong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. And
ayaw po natin magkaroon ng lamat, di ba? Pag tayo po ay nag-church dito, tapos may lamat-lamat yan, medyo magdadalawang isip tayo. Why? Kasi parang hindi maganda ang may lamat. Ganon din sa buhay natin. Baka minsan, yung buhay po natin ay may lamat pagdating po sa ating attitude. And for us to be unshakable, para maging stable po tayo, we have to deal with this little lamat. Mga maliliit na lamat. Minsan yung attitude po natin pala yan. Ano? And ang maganda po dito is that God is always there. God is a God of second chances. God is a God who forgives. God is a God who wants us na ayusin po yung ating buhay. Ayaw niya na nabubuhay tayo na merong fear. Ayaw niya na nabubuhay tayo na meron tayong pagdadalawang isip. Ayaw niya na nabubuhay tayo na may envy. Ayaw niya na nabubuhay tayo na may worry. Ayaw niya na nabubuhay tayo, mga kapatid, na aligaga sa pagdidesisyon ng, alam niyo yun, ayaw niya na nabubuhay tayo na we are living life in comparing ourselves to other people. Pero ang gusto po ng Panginoon, anak kita, I have plan for you. Halika, sundan mo ako. Huwag ka nang tumingin sa iba, ako bahala sa'yo. Hawakan ko yung kamay mo. I have plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. No? Ang susi po, manahan at palaging makipanaig sa ating Panginoong Hesus. Again, ang mga awit chapter 16 verse 8-9, alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pag tayo na kay Jesus, pag tayo na kay God, hindi po tayo basta-basta matitinag. Amen? Why don't we just stand up and we will just sing a short song and then I will pray the closing prayer po. Sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya Yes, Lord. Let's sing it. Kantahin po natin ito. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Awitan po natin. Wala na
naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko. Thank you, Lord. Sa piling nyo. Sa piling nyo. Awit chapter 16 verse 8 to 9. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y magdiriwang. Puso ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako ay panatag. Kapatid, kung ikaw ay naririto ngayong umagang ito at marahil ikaw ay nakakangiti, masaya, pero sa iyong isipan, sa iyong puso, punong-puno ka ng worry. Ang dami mong iniisip, pag mag-isa ka na lang. May mga gabing hindi ka makatulog. Kakaisip. And God is saying, akin na yung worry mo, anak. Palit tayo. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan. At yung bigat na meron ka ay aking kukunin. If you're that person, I would like you to raise your hand. Taas mo ngayong kamay. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, dami kong isipin. Dami kong isipin, Panginoon. Dami kong worry sa buhay ko. Worry sa future. Worry sa aking mga anak. Worry sa mga mahal ko sa buhay. Worry, Lord, sa aking finances. Worry sa future. Pero Lord, ano nga po ba ang aking magagawa? Napakalimitado ng aking isip. Napakalimitado ng aking kakayahan. Kaya Lord, inilalatag ko sa iyo, Panginoon, ang aking puso, ang aking isipan sa mga oras na to. Lord, take away the worries that I have. Teach me, Lord, to trust you. Ipakita niyo sa akin, Panginoon. Iparanas niyo sa akin ang kabutihan po ninyo. Iparanas niyo sa akin, Panginoon. Ipakita niyo sa akin na kayo ang Diyos na pwede kong pagkatiwalaan. Salamat, Panginoon. And from this moment, Lord, inilalatag ko sa iyo ang aking worries, ang aking mga isipin. Pwede na pong ibaba ang inyong mga kamay. And probably some of us here also is experiencing ang bilis ho natin magdesisyon sa buhay. And there are times na basta-basta na lang tayo nagdedesisyon. And minsan yung mga desisyon na to, it leads to not so good, no? Or ugali, pag-uugali na parang ang bilis ho natin magdesisyon. God is saying that I want to lead you. I want to guide you sa buhay na ito. And I want you to offer your decisions sa akin. Because if you trust in the Lord, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi po tayo maliligaw sa decision po natin. If that is you, my friend, can you please raise your hand and I will pray for you. Lord, we pray for this person. We pray for these people who raised their hands, na ang bilis nilang magdesisyon. Minsan, Lord, yung pananalita namin, Panginoon, ay nakakapagsalita kami ng basta-basta na lang. Nauuna po yung aming pagsasalita bago po namin ito maisip. Nauuna po yung pagpaplano namin bago po namin idulog sa inyo, Panginoon. Kaya ito po kami, Panginoon, ang nagpapalinis sa inyo, Panginoon, sa aming isipan, sa aming mga puso. I pray, O Lord Jesus, that as we raise our hands, habang itinitaas po namin ang aming mga kamay, Panginoon, sa inyo, ay turuan nyo kami, Panginoon, ng patience. Turuan nyo kami, Panginoon, ng stillness, Panginoon, sa inyo, to learn how to wait upon you, para hindi po kami, Panginoon, magkamali sa aming mga desisyon. Thank you, Lord Jesus, because you are there
patiently waiting as well sa amin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, dahil kayo po ang Diyos na nagre-restore, kayo po ang Diyos na nag-aayos. Maski, Panginoon, may times, even now, Panginoon, we are suffering the consequences, Lord God, of the decisions that we made few years ago, few months ago, few weeks ago, Panginoon. Kahit na nararanasan po namin yung consequence na to, nandyan po kayo, Lord God. You are able, Lord God, to restore us, Lord God. You are able, Lord, to return the favor sa inyo, Panginoon. And Lord, we pray, O Lord Jesus, that our minds and hearts would learn to trust in you. Hallelujah. Pakibaba na po ang kamay. And lastly, mga kapatid, the issue or the character, the attitude of comparing yourselves to other people. Mahilig tayong magkumpara, mahilig tayong tumingin sa iba, and then we compare ourselves. And minsan, yung bagay na yon, yung nagda-down sa atin, it leads to weaknesses, it leads to pride. No? Pag tayo ay nagkumpara, minsan tayo lumalakas, minsan tayo naman ay nanghihina because of comparison. Kapatid, sinasabi ng Panginoon, don't look at others. Look at yourself and I in you. Sapagkat ako ay may plano sa iyo, hindi sa ibang tao. Kung ano yung ibinigay ko sa iyo, yun ang kailangan mo sa ngayon. I have so much things for you. Meron pa ako at marami pa akong ibibigay sa iyo. But for now, yan muna ang kailangan mo. So do not compare yourselves to others because anak din kita. Anak din kita at may pagmamahal din ako sa iyo. May plano din ako sa iyo. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sapagkat iba ang ibang tao. But you, I have a plan for you. Huwag kang bibitaw sa akin, anak. Huwag kang bibitaw sa akin. Huwag kang lalayo sa akin, anak. Huwag kang tumingin sa ibang tao. Huwag kang tumingin sa social media. Ituon mo ang focus mo sa akin. Hallelujah. And if you have this struggle, kapatid, of comparing yourself to other, can you please raise your hands? Hallelujah. Thank you, Jesus. You can see the hands of the people who raised. Lord, I pray, O Lord God, that you would just satisfy their heart's desire, Panginoon. Lord, I pray that you would just fill their hearts, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay makita po nila, Lord Jesus, that you are the one ang kailangan po namin, not any other things, not any material things, not any other riches or materials, Father God, that comes from the world, but it is you who will satisfy us deep inside. Sapagkat alam po namin na kapag po kami ay napupuno po ng presensya ninyo, kami po ay nagagalak, Panginoon, napupuno po kami ng fruit of the Holy Spirit, the joy, the peace that transcends all understanding, Panginoon. Magagalak po kami. Teach us, Lord, na maging masaya po kami para sa kapwa po namin, Panginoong Diyos. Lord, if you can see envy and jealousy in our hearts, I pray that you would break it in the name of Jesus. We cast that in the name of Jesus. The spirit of envy out in the name of Jesus. Mainggitin out in the name of Jesus. Oh, hallelujah. The spirit of jealousy. Ayaw mo na maungusan ka na kapwa mo. I pray and I break that in the name of Jesus. That spirit of pride, I break it in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palitan nyo, Panginoon, itong mga bagay na ito, na mga character, attitudes, Lord God. Panginoon, na mag-glorify sa inyo. Hallelujah. Lord, sa lahat po ng aming napag-usapan ngayong umagang ito, Panginoon, I pray that you would seal it. Huwag niyo po hayaan na nakawin ito ng kaaway. Tanim nyo ito, itatak nyo ito sa aming isipan, itatak nyo po ito sa aming mga puso, so that we will be constant, be reminded of your word for us this morning. Salamat po muli, O Diyos. Iniibig po namin kayo, minamahal po namin kayo, at alam naman po namin na sobrang mahal na mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal niyo po kami. Salamat po, Panginoon. Dinadakila po namin kayo sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat
Atin pong itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Lord, I pray for fruitfulness, O Lord Jesus, as we go out from this place. I speak for prosperity, blessings upon blessings. I pray for protection, Panginoon. I pray that we will be a salt and light unto the nation. I pray, Lord, that we will be a vessel of honor, that if the people knew that we are Christians, they would come to know and appreciate your love towards us. May we be a vessel of love, maging daluyan po kami ng pagpapala, pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid. Pakaingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. God bless po at magandang araw po sa ating lahat.